Ano pagkakaiba ng preparasyon na ginagawa ng isang totoong turista versus doon sa fake na turista? Totoong turista kay ordinaryong turista yan na nagtatrabaho, na kaya namang mag-travel, ano, lalo na kung malalapit lang. Or kahit doon sa turistang napakayaman versus doon sa fake na turista talaga. Magkaiba preparasyon yan, dalawang yan. Pag-usapan natin muna yung totoong turista. Ang totoong turista, number one dyan. Yung ordinaryong turista, yung sabihin nating regular employee na kahit papano, meron naman panggastos, ano. Naghahanap yan ng promo. Yung malayo pa lang, 6 months before, bago lumipad yan, yan ang number one. So, sa madaling salita, ang airline booking niyan, hindi kahapon ibinook, hindi last week ibinook, hindi few days lang ibinook, kundi matagal na. Pangalawa, pinag-iipunan niya yan. Kaya pagka yung kanyang bank account isinubmit, kasi sinasabi naman natin at least 3 to 6 months makikita doon, may sapat na pera to para makapag-tour. Pangatlo, yung itinerary niyan, alam na alam niya kung saan siya pupunta. Alam na alam niya yung mga lugar kasi yung totoong turista, lalo pagka siya ang nag-asikaso mismo, siya yung nag-book ng sarili niya, even sa hotel, pagka tinanong na immigration yan, hindi pa natatapos yung tanong na immigration, alam na isasagot niyan. Kasi siya mismo yung nag-asikaso. From from airline, sabihin natin, hotel booking, and then yung activities or itinerary, siya lahat ang nag-book, and then nasa pangalan niya, credit card niya ginamit. Well, yan yung mga totoong turista. And then, ang pagdating dun sa airport, ano yung kilos at galaw niyang totoong turista. Pati pananamit. Ang pananamit niyan, casual. Halimbawa, ang pupuntahan niyan, yung mga lugar na mainit din. Halimbawa, Thailand. Of course, casual ang pananamit niyan. Hindi yan magbabaon ng pangginaw, pan-jacket. Kasi, alam niya, alam mo yung magagaling na, yung totoong turista, nagre-research yan. Including panahon, lugar, pagkain, yung tao, kung anong klaseng tao yung dadatnan nila doon, lahat yan, yung mabibili nilang pasalubong. So lahat yan, nakaprepara yan. And ano pa ba? Yung totoong turista, pagdating sa airport, sa immigration, relax yan. Relax yan. Alos wala nga naghahatid sa airport yan kasi katuwiran yan. Ilang araw lang ako, 1 week lang ako, babalik rin ako. Hindi yan, hindi malungkot yan. Actually, masaya yan. Kasi, subukan nyo manood sa TikTok. Sorry, no? Hindi tayo babanggit ng anumang apps. Pero subukan yung manood, no? Sa mga online, sa platform. Makikita nyo yung totoong turista, nagbibiruan niya kung grupo man sila, kung solo siya. Paglagpas niya sa immigration, nag-ano agad yan, nagbibideo agad yan, nagkukwento yan kung paano, di ba? Kasi pag nakapila pa lang kayo dun sa immigration, pinoprofile na agad kayo. So, ayun, hindi yan cellphone ng cellphone, kasi hindi malungkot yan, ha? Hindi malungkot. Masaya yan. Excited Ngayon, pag-usapan naman natin yung fake na turista. Number one, criteria or qualification ng fake na turista. Hindi siya nag-book magmula sa airline ticket, hotel booking. Pag tinanong mo yan sa itinerary, walang alam. Para bang tinanong ng immigration, ang punta niya Singapore. Nakabook ka ba sa Disneyland? Sasagot, hindi na po ako nag-book doon kasi wala akong time. Whatever ko, ano man yung reason niya. Pero nangatuwiran siya. Bukayo agad ng immigration officer yun. Why? Siguro, alam yung mga nanonood sa atin ngayon kung bakit bukayo siya.
Walang Disneyland sa Singapore. Ang Disneyland nasa Hong Kong, Hong Kong Disneyland, 'di ba? Kaya may mga shy-wire question ng ano ang mga immigration officer. Alam na alam nila 'yan. Alam na alam nila 'yan yung kaya nilang paikutin yung tao, kaya nilang basahin kung totoong turista 'yan or hindi. Actually, minsan unang tingin pa lang alam na kaagad nila kung yung kausap nila totoong turista 'Di ba? And ano pa, qualification ng fake na tourist. Malungkot. Kasi sino ba mga malulungkot na umaalis pagdating sa airport? Yung magtatagal ng 1, 2 taon. Yung magtatrabaho sa lugar na pupuntahan niya, hindi naman talaga mamamasyal. Like, yung mga legal, seaman, OFW na legal, pag nakita mo yan sa airport, iyakan yan. 'Di ba? Ano nakakabagbag ng kalooban minsan makikita. Ngayon pagpasok nyo kung ikaw turista, pagpasok mo sa airport, tapos na lahat, kompleto, pipila ka na ngayon sa immigration, sa perimeter ng immigration, doon, pinoprofile na kayo, nakapila pa lang kayo, tinitignan na kagad yan, may record na kayo doon actually, tinitignan na kagad, eto ba'y totoong turista? Eto'y turista, totoo ba na turista to? Pag ikaw, malungkot, cellphone ka ng cellphone, text ka ng text, tawag ka ng tawag, red flag ka na, markado ka na. Bakit? Kasi yung mga biktima ng human trafficker, ibinibigay yung kanilang dokumento right on the spot na naandun sa airport. Ang mga airline ticket niya, ibinook 2 days ago or kahapon or few days ago. Wala halos itinerary yan. Pag tinanong sa itinerary, walang alam. Kasi nga, biktima ng human trafficking Tapos pag tinanong yung dokumento, hindi makasagot. Kaya alam na alam talaga ng immigration officer yung pagkakaiba ng totoong turista saka fake na turista. Ano pa ba? Malungkot. Bakit malungkot? Turista ka lang Magtutour ka lang doon sa bansang pupunta mo, lalo kung Southeast Asia lang, let's say Thailand. Magtutour ka lang, babalik ka rin after 1 week. Iiyak ka. Yung ba? Malungkot na malungkot ka, no? Hindi ganun ang reaction. Ang mga malulungkot yung mawawala ng 1 year, 2 years. Yun yung mga magtatrabaho. Turista ka, hindi ka naman magtatrabaho. At the same time, yung itsura, yung pananamit, yung pagsagot sa IO, yung pananamit, talagang nakikita rin yan. Kasi iba ang pananamit ng totoong turista versus fake na turista. Sample, may ako magtatanong sa inyo. May nakita kayong turista, ang suot babae, no? Solo traveler. Babae, may itsura, ang buhok is may kulay. At kumbaga yan, naka-makeup, nakabihis kasi magtutur yan Kailangan maganda siya, di ba? And then, passionista. Maganda pero ang suot niya, sabihin natin, well, gusto kong maging passionista Ang suot, naka pantalong itim na parang style, yung military, yung may mga pocket, di ba? Tapos, nakasandong kulay itim. Medyo sexy ang datingan. Tapos, halos walang walang dalang ganong bagahe yan. And then, rubber shoes, or basta't pag nakita mo, wow, ganda naman ito, or wow, cute naman ito. Talagang ang itsura niya, mukhang totoong turista. At pag sumagot yan, pag nag-submit yan, lalo na pagka medyo nag-taglis pa yan, or nag-English konti, kita ng IO yun. Alam ang itsura ng totoong turista. Ayun, tanong ko sa inyo, kayo sa tingin nyo, totoong turista ba yung sinasabi ko? Or hindi? Kayo na sumagot. Kaya yun ang pagkakaiba ng totoong turista versus fake na turista. Ganon, kasimple yun.